Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Michael ng mensahe na matagumpay ang pagpapabuti ng kakayahan at ang kakayahang human control ay napabuti mula F hanggang E. Ngayon, pinahihintulutan na siya nitong makaimpluwensya sa mga tao ng mental at magsagawa ng iba't ibang panlilinlang. Lubos na nagulat ang bayani, hindi niya inasahan na magtatrabaho talaga ito. Isinantabi ang Pearl, tiningnan niya ang natitirang itim na cube ng dark energy ng may kasiyahan, mayroon siyang malalaking plano para sa mga ito. Nagtaka si Michael kung kaya niyang gumawa ng isang S-rank ability ng mag-isa gamit ang mga ito. Biglang narinig ang malakas na sigaw mula sa koridor, na sa gitna nito ay nakilala niya ang boses ni Valeria. Sumimangot ang bayani, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari doon. Ang lalaking nakaupo sa sofa na may pipe sa kanyang bibig ay tiningnan ng umiiyak na dalaga ng may pagkadismaya at sinabi na ang tanging magagawa niya ay magpatulo ng luha ng walang saysay at inisin ang mga nakapaligid sa kanya. Matapos niyang alisin ang pipe sa kanyang bibig at bumuga ng usok, sinabi niya na hindi nila sinasadyang linlangan siya. Sa sandaling iyon, si Michael, na hindi napansin ng sinuman, ay lumabas sa kanyang silid upang mas maunawaan kung ano ang nangyayari dito. Huminto sandali si Robert at nagpatuloy sa pagsasabi na kung hindi nila ginawa iyon, hindi sana ganoon kagustang magpadala ng pera si Valeria sa kanila. Sa puntong ito, isang babae na nakatayo sa tabi niya ang nakialam at ipinaliwanag na kailangan ng pera ng kapatid ng dalaga upang makabili ng bahay at kotse, pati na rin upang makakuha ng magandang asawa na sa kabuuan ay mahigit $1,000,000, wala lang silang ganoong pera. Hindi na gustong makinig ni Valeria dito, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at nagtanong ng may pagkadismaya kung paano nila siya naloko at sinabi na malubha ang sakit ng kanyang ama at kagyat na nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang mabayaran ang paggamot. Inamin niya na sa sandaling nalaman niya ang tungkol sa kanyang sakit, siya ay nasa tunay na desperasyon. Kailangan niyang magtrabaho ng 4 na shift sa isang araw mula sa maagang umaga hanggang gabi para lang kumita ng pera na ito ng mabilis hanggat maaari. Sa pagbuga ng usok mula sa kanyang pipe, sinabi ng lalaki ng pantay na tono na sa una ay inisip nila na magpapadala lang si Valeria sa kanila ng hanggat kaya niya at pagkatapos ay hahanapin nila ang paraan upang makuha ang natitirang pera dahil ang kanilang lahi ay hindi maaaring matapos sa kanila. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa dalaga at galit siyang nagtanong kung ito ba talaga ay isang bagong paraan upang pilitin siya na bumalik sa bahay, upang ipagbili siya sa isang lalaki na hindi pa niya nakikita. Lumapit ang ina sa kanya at hawak ang kanyang kamay ng may pagpapakalma, sinabi na kahit hindi nakakuha ng mas mataas na edukasyon ang lalaking ito, siya ay tapat at mabait at hindi siya tretuhin ng masama. Ang kanyang mga salita ay nagpahugot kay Valeria ng kanyang kamay mula sa palad ng babae at nagtanong siya kung saan nila inakala na nanggaling ang 50,000 na ipinadala niya sa kanila 1 linggo na ang nakalipas. Hindi na kayang itago pa, inamin niya na nagtatrabaho siya bilang isang bartender at service staff sa mga club sa buong panahong ito at kailangan niyang maging isang escort upang makuha ang pera na iyon. Sa pagkarinig nito, lubos na nagulat ang mga magulang ni Valeria. Hindi man lang nila maisip ang ganoong bagay. Si Robert ang unang nakabawi mula sa gulat, tumalon mula sa kanyang upuan, galit siyang sumigaw na sa kanyang mga kilos, sinira niya ang reputasyon ng kanilang pamilya, ibinaba ito sa pinakamababang antas. Nilapitan niya siya at winisiwas ang kanyang braso upang sampilan siya, sinasabing babayaran niya ang kanyang kawalan ng kahihiyan. Ipinikit lang ni Valeria ang kanyang mga mata at tumalikod, sinasabing kahit sampilan siya, hindi ito maihahambing sa mga bagbog na naranasan niya mula sa kanyang mga kliyente. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Michael na makialam at mabilis na lumitaw sa tabi niya, sinasalo ang nakataas na kamay ng lalaki, sinasabing siya ay anak pa rin nila at hindi sila dapat gumamit ng ganoong kalupit na hakbang. Nagpakita ang mukha ni Robert ng malinaw na pagtataka sa kanyang paglitaw. Hinugot niya ang kanyang kamay mula sa hawak ni Michael at nagtanong sa kanya ng may pagkadismaya kung sino siya para makialam sa kanilang away pamilya. Itinutok ni Michael ang kanyang tahimik na tingin mula sa lalaki patungo sa babae, napansin na walang bahid ng pagsisisi ang ama ni Valeria, hindi tulad ng kanyang ina, kaya nagpasya siya na maaari niya itong tulungan ng kaunti.
Baka matulungan niya ang kanyang anak. Sa sandaling ginamit niya ang kakayahang human control sa kanya, humakbang pasulong ang babae at binigyan ng malakas na sampal ang kanyang asawa, na labis na ikinagulat niya, pagkatapos ay sinabi niya ng may pagkadismaya na naging isang escort pa ang kanilang anak dahil sa kanya. Wala siyang karapatang tretuhin siya ng ganoon pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Matapos pag-alitan ng kanyang asawa, lumingon si Maria kay Valeria at niyakap siya ng mahigpit, humihingi ng paumanhin sa labis na kanilang pagdismaya sa kanya. Tiningnan ito ni Robert at bumantong hininga, sinasabing ng walang katiyakan na kikitain ng kanyang kapatid ang lahat ng mag-isa. Sa pagkakita sa eksenang ito, naalala ni Michael ang kanyang kapatid na babae na nasa koma pa rin. Ipinikit niya ang kanyang labi, nangangakong sa kanyang sarili na hindi siya titigil sa anuman upang malaman ang buong katotohanan at makamit ang katarungan. Kinaumagahan, sinamahan niya at ni Valeria ang kanyang mga magulang na umalis patungo sa kanilang bayan sa unang tren. Sa pagwagayway ng palm, sumigaw ang dalaga na pupunta siya sa kanila para sa New Year. Tumingin si Maria sa bintana at masaya ring iwinagayway ang kanyang kamay sa kanya, sumisigaw sa kanyang anak na huwag nang gumawa ng anumang kalokohan at mag-ingat sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala ang tren sa abot tanaw. Tiningnan ni Valeria ang lalaking nakatayo sa tabi niya at, nang may ngiti sa kanyang mukha, pinasalamatan siya sa pagiging kasama niya. Sa pagbibigay ng isang baso ng nakakapreskong inumin sa dalaga, sinabi ni Michael na magiging maganda kung naintindihan ng kanyang kapatid ang lahat dahil mas magiging kapaki-pakinabang ito kaysa sa anumang halaga ng perang ipinadala sa kanya. Kumandat sa kanya ang dalaga ng masaya at hiniling na lumapit siya sa kanya upang may masabi siya. Nahihiya si Michael ngunit nag-atubiling humakbang pasulong, lumapit sa kanya. Nang marahan na damaykit ang kanyang labi sa kanyang pisngi, lumaki ang mga mata ng bayani sa pagtataka. Dahan-daang lumayo mula sa kanya, muling nagpasalamat si Valeria sa kanya. Sa parehong gabi, nagpa siya si Michael sa isa pang adventure. Sa pagpalat ng kanyang suit, lumapit siya hanggat maaari sa gusali ng Center for Processing Monster Corpses at ngayon ay iniisip niya kung paano niya masisira ang hindi pangkaraniwang malakas na seguridad at makapasok sa loob. Biglang lumitaw ang isang truck mula sa kanto, tila patungo sa Body Processing Center. Nagpa siya si Michael na hindi niya maaaring palampasin ang ganoong kagandang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng tadhana mismo at mabilis na yumuko sa ilalim ng truck, sinusubukang manatiling hindi napapansin. Sa pagkakita sa kanyang sarili sa ilalim ng sasakyan, nagawa niyang humawak sa crossbar at kumapit dito. Idinidikit ang kanyang sarili hanggat maaari, tiyak na wala siyang magiging problema sa pagpasok sa ganitong paraan. Pinahintulutan ng bayani ang kanyang sarili na bumantong hininga. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nalito siya nang mapansin niya na hindi siya nag-iisa dito. Ang dalaga na dinidikit niya ay lubos ding nagulat sa kanyang paglitaw at senadoryasan si Michael na tumahimik at huwag ibunyag ang kanilang presensya. Agad niyang napagtanto na siya, tulad niya, ay sinusubukang makarating sa center. Nang tumama ang truck sa isang umbok, sila ay medyo natulak at kailangang damaykit pa si Michael sa dalaga, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya dahil sa sobrang lapit na pakikipag-ugnayan sa isang estranghero. Upang kahit paano ay maibsan ang awkward na sitwasyon, nag-atubiling binati siya ng bayani at sinabi na ang kanilang pagkikita ay simpleng isang kahangahangang pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa dalaga at sinabi niya ng may pagkadismaya na hindi ito isang pagkakataon kundi isang simpleng kalamidad na nakatagpo niya siya dito at kailangan nilang kumilos ayon sa mga patakaran ng larangan at umasa lamang sa kanilang mga kakayahan, sinusubukang baliwalain ang pag-iral ng isa't isa. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay isang kinatawan ng F Chamber of Commerce, Anacott, at tinanong si Michael kung sino siya. Nang ipakilala niya ang kanyang sarili sa kanya, sinabi ni Anna na malapit na silang makarating sa lugar ng pagbababa ngunit hindi siya makakababa sa truck habang nasa ganoong hindi komportableng posisyon kasama niya. Hindi pinatapos ng bayani ang dalaga, sinabi sa kanya na kumapit ng mas mahigpit sa kanya. Sa sumunod na sandali, tumalon siya kasama ang dalaga, hawak siya sa likod.
Nagawa niyang umikot at sinalo ang bigat ng pagtama sa lupa. Sa loob ng ilang sandali, pareho silang nakahiga ng walang galaw sa lupa. Sa paglilinis ng kanyang lalamunan, sinubukan ni Michael na tumayo ngunit hindi niya kaya dahil sa dalaga na nakadikit pa rin sa kanya at nagtanong kung gaano pa katagal siya yayakapin ng ganoon. Agad na tumalon si Anna sa kanyang mga paa at, sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan, lumingon siya at galit na sumigaw na kung hindi kailangan ng sitwasyon, hinding-hindi niya gustong yakapin siya sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, nagawa nilang ligtas na makapasok sa center at matuklasan ang silid para sa pagproseso ng mga bangkay ng halimaw. Si Anna, na napansin ang lahat sa paligid niya, tiningnan si Michael at nagtanong kung bakit tila hindi pa siya nakakita ng ganito dati at nagtanong kung siya ba ay baguhan. Sumagot ang bayani na ganoon nga, kaya susundin niya ang mga rekomendasyon ng kanyang elder. Sa pagbukas ng isa sa mga pinto, sumagot ang dalaga na dahil napakatapat ni Michael sa kanya, hindi lang niya maiiwasang hayaan siyang sumunod sa kanya. Lumakad si Anna ng mas malalim sa silid at huminto sa isang malaking mesa kung saan nakahiga ang bangkay ng isang halimaw. Sa pagtingin dito, ipinaliwanag niya na kailangan ng kanyang boss ang puting buhok mula sa dibdib ng werewolf na ito at ang kanyang gawain ay maingat na putulin ito. Matapos ipaliwanag ito, umakyat siya sa mesa at, naglabas ng kutsilyo, pinuputol ang isang maliit na buwig. Pagkatapos nito, tinawag ng dalaga ang kanyang bag kung saan niya itinago ang lahat ng nakolektang bagay. Nang may nasyahang ngiti sa kanyang mukha, tiningnan ni Anna ang lalaking nakatayo sa gilid at buong pagmamalaking sinabi na ito ang kanyang ability storage bag. Sa pagtatapos nito, natapos ang kanyang gawain sa silid na ito. Tumalon siya pabalik sa sahig at sinabi na ngayon na ang oras para lumipat sila sa susunod na silid ng pagproseso. Nahuli ni Michael ang sandali habang abala si Anna sa kanyang monologue at nakuha ang kakayahan mula sa patay na halimaw. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang makuha ang kakayahang metal transformation na maaaring magbago ng anyo ng anumang metal. Biglang tumunog ang alarm system, na nagdulot ng pagyanig sa ating mga bayani sa takot. Hindi pa nga nakalipas ang ilang segundo nang sumugod ang isang lalaki na nakasuot ng puting coat sa silid na may luha sa kanyang mga mata. Sumigaw siya na hindi patay ang halimaw sa katabing silid. Agad pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng bahagi ng katawan ng halimaw, hinihila siya pabalik. Tanging desperado lamang na makahingi ng tulong ang magawa ng lalaki, hindi makatakas mula sa hawak. Nang mawala ang kakaibang halimaw na ito kasama ang kapas-palad na lalaki, bumantong hininga si Anna at hinawakan ang kapa ni Michael na nakatayo sa tabi niya, humihingi ng kaunting suporta dahil hamina ang kanyang mga binti sa takot. Bigla siyang nakaramdam ng bahagyang paghawak sa kanyang balikat. Hindi pa nga nagkaroon ng oras ang dalaga upang mag-react bago hinawakan ng isang tentacle ng halimaw ang kanyang baywang at hinayla siya patungo sa labasan. Gusto ni Michael na tumakbo pagkatapos niya ngunit masyadong madilim sa paligid kaya ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang tumawag ng apoy at sa sumunod na sandali, isang fireball ang lumitaw sa itaas ng kisame, nagpapaliwanag sa espasyo sa paligid. Agad pagkatapos, tumakbo siya palabas ng silid, sinusubukang habulin ang halimaw na humahawak kay Anna sa isang hindi kilalang direksyon ngunit mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ng ating bayani. Habang tumatakbo si Michael sa mga locker, napansin niya na lahat sila ay gawa sa metal. Hindi mapigilan ng bayani na samantalahin ito at agad na inaktibo ang kakayahang metal transformation. Pagkatapos nito, ang mga metal na cabinet ay literal na nagsimulang magbago sa harap ng ating mga mata at ilang sandali pagkatapos, ilang matatalim na iron tentacles ang lumilipad patungo sa halimaw, tulad ng mismong halimaw. Sa ilang pagwasak, nagawa nilang putulin ang bahagi ng katawan ng halimaw at palayain ang takot na si Anna. Agad na tumakbo si Michael sa dalagang bumagsak sa sahig, nag-aalalang nagtanong kung ayos lang siya. Tumayo siya at inihagis ang pinutol na bahagi ng katawan mula sa kanyang sarili nang may pagkadismaya. Napansin na ang mga tentacles na ito ay may hindi kapani-pani walang matutulis na kawit. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa gilid kung saan dapat naruroon ang halimaw na umatake sa kanya.